Mula ngayon, pwede na kayong mangumpisal diretso sa Diyos. Sa lalim mo, kinakailangan pa magkaroon ng SARS para sabihin nila na pwede palang patawarin yung kasalanan natin diretso sa Diyos. Amen? O good news yun. Tama? Kaya kumpisan ninyo yung kasalanan ninyo. Pag ikinumpisan yung kasalanan nyo sa Diyos, hindi nyo na kinakailangan kumuha ng listahan at isa-isahin. Ang dami nun. Anong pecha na? Nakuha nyo yung ibig sabihin? Ang sabi ng Bible, kung ipapahayag mo, kukumpisan mo yung kasalanan ng Diyos ay tapat, ang Diyos ay banal, patatawarin ka sa iyong mga kasalanan at lilinisin ka sa lahat ng iyong kalikuan. Hindi ka lang patatawarin, lilinisin. Yung record mo sa langit, malinis. May pangungumpisal na dapat matutunan ng lahat ng tao. Yung pangungumpisal sa Romans chapter 10, verse 9 and 10. Yung Romans 10, 9 and 10, gusto kong ipakita ninyo yan para mabasa nila. Basahin muna natin sa NIV, no? Tingnan natin. Ito ho nakalagay. If you confess with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you shall be saved. Tingnan ho natin yan. Mapapansin ho ninyo, sa Bible, etong klase ng pangungumpisa na to, yung confession na tinatawag, hindi po alam ng maraming Pilipinong nagmamahal sa Diyos. Kayo po nandito, alam ko mahal nyo ang Diyos. Amen? Nandito kayo mahal nyo si Jesus Christ. Kaya nga ganun na lang po yung passion ng puso ko na ituro sa inyo ito. Importante ho itong Romans chapter 10 verse 9 and 10. But the moment ikinumpes mo yan, pupunta ka ng langit, maliligtas ka. Amen? Tingnan natin. Kasi ang alam lang ng taong confession of sin. Ang sabi ho ng Romans chapter 10 verse 9 and 10. Sabi sa NIV, tingnan ho natin, no? Romans chapter 10 verse 9, NIV muna. Romans 10:9. Tingnan nyo, may salitang confess, di ba? That if you confess with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Ang tawag dyan, confession of the Lordship of Jesus Christ. Yung 1 John 1:9, confession of sin. Tingnan nyo yung 1 John 1:9. Kaya pag kinonfess mo, you will be saved. Yun yung blessing. The moment you confess that Jesus Christ is Lord. Yung 1 John 1:9, tingnan nyo. Ang tawag ko dyan, confession of sins. Tingnan natin ha. If we confess our sins, nakita nyo yung salitang confess? Yan ho yung alam ng taong confession. Confession of sins. Ang blessing dyan, hindi salvation. Dalawa, forgiveness and cleansing. Wala pong salvation dyan. Tingnan natin ha. If we confess our sins, He is faithful and just and will what? Forgive us our sins and what? Purify us from all unrighteousness. Sa magandang balita, tingnan mo. Ang sabi sa magandang balita, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan natin ipapatawad sa atin ng Diyos ang mga ito. O, ipapatawad. Yun ang blessing. Kung ipapahayag, ikukumpisa ng kasalanan. Bukod sa pagpapatawad, ano pang gagawin? May ate. At lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y matuwid. Makinig ko kayo sa akin. Pag ikinumpisan nyo yung kasalanan nyo sa Diyos, dalawang blessing doon. Patatawarin ka ng Diyos at lilinisin sa lahat ng iyong kalikuan. Amen? Pero hindi ka pa pupunta ng langit doon. Hindi ka pa saved. Kailan ka masisave? Romans 10:9. Doon ka masisave. Tingnan mo sa Tagalog. Romans chapter 10, verse 9 and 10. Kung ipapahayag ng iyong mga labi, confess with your mouth. Yun na naman. Kung ipapahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay ano? At ano pa? Mananalig ka ng buong puso na siya ay ng Diyos. Ano mangyayari sa iyo? Maliligtas ka. So, dalawang confession ang kailangan natin gawin. Number 1, confession of sins. And number 2, confession of the Lordship of Jesus Christ. Confession of sin, you will be forgiven and cleansed. Confession of the Lordship of Jesus Christ, you will be saved. Amen? Tingnan nyo yung verse 10. Romans 10, verse 10. Sapagkat, basahin nga natin na sabay-sabay. Sapagkat,
pamamagitan ng kanyang labi at sa gayoy naliligtas. So sa madaling sabi, sa pamamagitan ng pagpapahayag sa labi na si Jesus ay Panginoon, yung pinananampalataya mo, sasabihin mo sa Diyos, nananampalataya ako Diyos Ama, na binuhay mo si Jesus mula sa kamatayan, maliligtas ka. Anong sabi ng 2 Corinthians chapter 6 verse 1? Yung sa Tagalog, ang ganda ho niyan eh. Di ba sabi natin, yung paglapit sa Diyos, abang na kondisyon, aminin mo na makasalanan ka, believe ka dapat na si Kristo na napako sa krus, kumpisan mo kasalanan mo, ikumpisan mo si Kristo bilang Panginoong Diyos at tagapagligtas mo. Yung letter D, ang sabi dito 2 Corinthians chapter 6 verse 1, basahin natin na sabay-sabay, 1, 2, 3, read. Yamang kami makakatulong sa gawain ng Diyos, ipinamamanig namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataon ibinigay sa atin ng Diyos. Next verse, sapagkat sinasabi niya, sa kaulang panahon ay pinakinggan kita, sa araw ng pagliligtas, sinakluluhan kita. Tingnan ninyo, ngayon na ang araw ng pagliligtas. Sa NIV, kasi yung ano niya, yung font niya malalaki, kaya ganon. Tingnan natin. Litan mo yung font niya. Tingnan natin. For he says, in the time of my favor, I heard you, and in the day of salvation, I helped you. I tell you, now is the time of God's favor. Basahin natin malakas yung susunod. Now is the day of salvation. Kailan yung araw ng kaligtasan? Ngayon na. Good news. Merry Christmas. Marami sa inyo ngayon pupunta ng langit. The Lord will save you. Amen. The Lord will forgive you. Kaya may Pasko dahil kay Kristo. At dahil kay Kristo napatawad yung kasalanan natin, iniligtas tayo, binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Amen. Ephesians chapter 2 verse 8. Doon sa magandang balita, tingnan mo natin yan. Ephesians 2:8. Malapit na ho tayong matapos. Naiintindihan nyo ba yung pinag-uusapan natin? Gusto niyo bang maligtas? Oh, yung letter D, dapat ngayon na. Dahil ngayon ang araw ng kaligtasan, litan mo lang yung Paul Grace. Ang sabi dito sa Ephesians chapter 2, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ano sabi doon? Naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo, at ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Verse 9. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Pakilitan mo ng phone ulit, Grace. Medyo pagpaumaningan na po ninyo yung ating computer dahil yung naka-ano yan sa malaking phone. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Verse 10. Tayo'y kanyang, basahin natin na sabay-sabay. 1, 2, 3, read. Tayo'y kanyang nilala, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus, upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga na ng Diyos para sa atin noon pa mang una. Sa madaling sabi, matapos kang iligtas ng Diyos, ang dapat maging resulta ng kaligtasan, paggawa ng mabuti. Amen? Ngayon, anong dapat natin gawin? Ang dapat natin gawin, tayo ay manalangin, tanggapin natin si Kristo sa puso natin, magsisi tayo ng ating kasalanan, nang sa ganon, si Kristo ay manahan sa puso natin, bibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. 1 John chapter 5, verse 11. Ganon din sa Tagalog. Babasahin po natin po sa Tagalog, pakinggan po ninyo. Basahin natin ang sabay-sabay. 1 John chapter 5, verse 11. Litan mo ulit yung Grace. Etong sabi ng Bible. Basahin na natin ang sabay-sabay. 1, 2, 3, read. At ito ang patotoo. 12. 1, 2, 3, read. Yung salitang pinananahanan, gusto ko yun. Ang pinananahanan kung saan naninirahan, tumatahan, nakatira ang anak ng Diyos, yun ang may buhay na walang hanggan. Subalit wala nito ang hindi pinananahanan ng anak ng Diyos. Si Kristo ay kumakatok sa puso nyo ngayon.